Bumalik na si Ginoong Marco. Aling Rosa. Siya si Binibining Sofia de la Cruz. Simula ngayon, siya na rin ang titira dito. Siya si Aling Rosa. Dito siya titira. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Magandang araw po, Binibining Sofia. Aling Rosa, pwede po ba akong humingi ng kutsilyo? Ginoong Marco, ito. Gusto niya. Ibigay mo na lang. Meron. Meron kaming pangbali ng prutas. Okay, dalhin mo dito. Kailangan ko ng konting dugo mo. Sandali lang. Si. Ginoong Marco. Binibining Sofia, paano mo? Si Sir Marco ay may malubhang anemia. Bawat patak ng dugo ay napakahalaga. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Kung gusto ako saktan ni Binibining Sofia, patay na ako noon pa. Si. Basta huwag kang magpapakaarte, makakaligtas ka ng kalahating buwan. Sapat na yun. Anong sapat? Ang katawan mo ay sira-sira na dahil sa matagal na pagod. Binibigyan lang kita ng konting buhay para tuluyang gumaling. Kailangan nating maghanap ng doktor para maayos kang gamutin. Binibining Sofia. Ang makaligtas ng kalahating buwan ay mabuti na rin. Tara, tingnan natin ang bagong kwarto mo. Ayon sa dating ugali ni Sir Marco, magagalit na sana siya sa ganyang sinasabi. Bakit sa kanya? Siya ay napakatyaga. Gusto mo ba? Nakaharap sa timog maaliwalas na sa gitna. Maganda. Mabuti kung gusto mo. Magpahinga ka muna. Pagdating ng hapunan, tatawagin na lang kita. Teka? Tingnan ko ang binti mo. Baka, mapagaling ko ang sakit mo. Sandali, teka lang. Binibining Sofia, anong ginawa mo sa akin? Bakit di ako makatayo? Ang turok ko, dapat tumama sa iyong meridian ng abdo para bigyan ka ng lakas. Sa teorya, makapagpatayo sa pilay na hindi makalakad. Maliban kung hindi ka naman pilay, Ano sa tingin mo? mali. Sino ba namang mag-aakala na ikaw, si Ginoong Marco Reyes, nagpapanggap kang pilay? Mas mabuti ka na ba? Gumagalaw na ba ang paa mo? Oh. Huwag ka nang magloko sa akin. Kung hindi, ikaw ang magdurusa. Oo, ang galing ng medisina ni Binibining Sofia, walang katulad ako. Di na magloloko sa'yo. Ginoong Marco, dumating ang iyong ina-ina. Siya. Anong pakay niya? Yung huling beses na kayo sa lamay ni Lolo nagkaroon ng hindi magandang eksena. Huwag ka na lang bumaba. Bababa ako at sasabihin ko na lang paalisin siya. Si. Gumaling na naman ang sugat. Hindi lang yon. Pagkayakap ko sa kanya. Ang bigat sa dibdib ko, biglang gumaan. Posible kaya na? Siya nga ang makapagpagaling sa akin? Marco, yung huli mong pagligtas kay Lolo, hindi pa ako nakapagpasalamat sa'yo. Di ka ba dapat nasa ospital para kay Lolo? Bakit ka pa pumunta dito? Tiyak! Hindi lang yan para magpasalamat, di ba? Mama, itong pagpunta ko ngayon ay para sabihin sa'yo, tingnan mo, ang lolo mo ay nabuhay na at wala nang malaking problema. Kaya tungkol sa nangyari dati, huwag na nating imbestigahan. Nagising man si Lolo o hindi? At kung imbestigahan ko ito o hindi, ay hindi magkasalungat. Ina, huwag kang mag-alala. Basta't wala kang kinalaman dito, hindi ka maaapektuhan. Pero, O sadyang, ang bagay na ito, talaga bang may kinalaman ka? Paano naman? Tama na.
Sige, imbestigahan mo kung gusto mo. Maghanap ka ng resulta para panatag ang loob mo. Ay, Marco, tayong mag-ina ay matagal nang hindi nagkita. Huwag na nating pag-usapan ang mga problemang ito. Halika, ilalabas kita ni Mama para mamasyal. Sir Marco, Itong babae, biglang dumating para magpakitang gilas, tiyak na may masamang balak. Mas mabuting magpanggap muna tayong maluwag para makita kung ano talaga ang gusto niya. Marco, ang lolo mo nitong mga nakaraang araw, nasa ospital, sobrang na-miss ka. Pagkalipas ng ilang araw, pupuntahan ko siya. Hahaha. Ano pang hinihintay? Kayo, lolo at apo, magkita kayo sa kabilang buhay. Bakit kaya gumagalaw ng kakaiba ang kompas na ito? Masamang kapalaran. Aling Rosa, nasaan si Sir Marco? si Sir Marco at si Ginang Reyes ay naglalakad sa hardin. Harden, may tubig ba ang hardin? Timog kanlurang sulok. May swimming pool doon, bilang ba yun? Swimming pool? Swimming pool. Tama na timog kanluran, nahulog sa tubig, masamang kapalaran. Aling Rosa, bilisan mo, ibigay mo sa akin ang bag. Magkita tayo sa ilalim. Hindi ka lumpo. Ina. Tama na ba ang paglalaro? Tawagin ang mga tao. Marco Reyes, hindi mo ba akala na ngayon ay pupunta ako sa iyo ay para lang sa isang ito? Marco Reyes, lumabas. Ikaw. Huwag mong isipin na noong isang beses nagkataon lang na iligtas mo si Lolo Ricardo Reyes, makakapagligtas ka rin kay Marco Reyes ngayon. Ngayon, ginamit ko ang imbensyon mismo ng manggagamot na tagapagligtas, ang gintong karayom ng pagpapagaling. Maliban kung bunutin ang karayom, hindi siya makagalaw. Malulunod siya sa tubig ng pool. Manggagamot na tagapagligtas. Tama. Manggagamot na tagapagligtas. Napakataas ng kanyang espiritual, nakakayahan, ang kanyang pinag-aralang paraan ng karayom, hindi kailanman nabigo. Tingnan mo na lang si Marco Reyes mamamatay. Tanga. Marco, maaari ka nang gumalaw. Sinabi ko sa'yo, walang silbi. Ikaw itong batang babae mula sa probinsya. Paano naman malulutas ang gintong karayom ng pagpapagaling? Imposible. Sinabi ng manggagamot na iyon. Dahil ganoon na lang ang pagnanais ng aking ina-ina, napatayin ako. Mukhang noong araw na nagkasakit ang aking lolo, ang pumatay sa kanya. Ikaw siguro. Marco, huwag kang magbintang ng kung ano-ano. Walang dahilan. Bakit ko naman sasaktan ang lolo mo? Walang dahilan. Ilang araw bago ang nangyari kay lolo, natuklasan ko na lihim kang naglipat ng ari-arian ng pamilya Reyes. Dahil sa galit, kinumpiska ko ang iyong tinagong 5 milyong dolyar. Masasabi mo bang wala kang kahit anong hinanakit sa kanya? Totoo na meron akong kaunting hinanakit. Pero sinasabi mong ako ang may sala sa kanya. Kailangan mo ng ebidensya. Ebidensya. Ginang, ikaw ba ang nanakit kay Lolo Ricardo? Hindi ko alam. Pero kanina, nakita ko mismo na gusto mong patayin si Marco. Kung hindi, sasabihin ko ito kay Lolo Ricardo. Hulaan mo kung ano ang gagawin niya sa iyo. Mag-ingat ka! Maliit na trick, gusto mo akong saktan? Sino ka ba talaga? Bakit mo kayang sirain ang gintong karayom ng pagpapagaling ng manggagamot na tagapagligtas? Sinabi ko na sa iyo. Ako na nga. Papatayin kita ngayon din. Subukan mo! Patayin ako? Subukan mo nga. Tigil na! Tigil na! Di ba gusto mo akong patayin? Mali ako, mahal na prinsesa. Biro lang. Tigil mo na. Gusto mo pa ba akong patayin ngayon? Hindi. Hindi na ako. Bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi na rin ako. Eh di manumpa ka sa kanya. Mangako ka na hindi mo na siya sasaktan. Mukhang ang leksyon ay hindi pa sapat.
Manggako ako. Marco, hindi na kita sasaktan mula ngayon. Pakiusap, huwag mong sabihin ito kay lolo mo. Kagigising lang ni Lolo. Hindi siya dapat ma-stress ng sobra. Ang bagay na ito, pwedeng hindi ko muna sabihin. Pero kung hindi ko sasabihin, hindi ibig sabihin na hindi sasabihin ni Sofia. Ang susunod na mangyayari ay depende sa pagganap mo. Walang problema. Siguradong magiging maayos ang pagganap ko. Natanggal na. Umalis ka na. Hindi ko akalain, binibining Sofia. May ganito ka palang diskarte. Marami pa akong kayang gawin. Nako, dumudugo. Binibining Sofia, huwag mag-alala. Maliit na sugat lang. Anong ginagawa mo? Kumukuha ako ng dugo mo. Ito ay lila gintong dugo. Napakamahal nito. Noong unang panahon, katumbas ito ng libu-libong ginto. Kung may mangyari man, mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya, baka makatulong itong magligtas ng buhay. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniligtas? Bahagyang totoo, pero hindi naman lahat. Oy, hindi pa tumitigil ang pagdurugo. Huwag mong sayangin. Sofia de la Cruz, hindi ko inaakala na may kakayahan ka pala. Kahit na ang manggagamot na tagapagligtas. Pamilya de la Cruz, diba? Kung ganoon nga ang gusto mo, umasa sa Pamilya Reyes. Hayaan na lang kita. Na umasa ng todo. Buong gabi na ito, hindi pa bumabalik si Sofia. Kung ngayon ay hindi pa siya babalik, pumunta ka sa Pamilya Reyes, personal kang humingi ng tawad. Bakit naman? Siya ang nagpasyang umalis. Anong kinalaman ko doon? Tama? Yung batang babae na iyan, walang utang na loob, hindi man lang kilalanin ang mga magulang. At ipinipilit pang sumama sa manirahan, kasama ng pilay na taga-Pamilya Reyes. Ano bang kinalaman ni Andrea dyan? Huwag kang unfair. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip niyong mag-ina. Si Sofia ang nagligtas kay Lolo Ricardo Reyes. Iyon ang Pamilya Reyes na tagapagligtas. Hanggat narito si Sofia, ang ating Pamilya de la Cruz tiyak na aangat. Kung hindi natin mabawi si Sofia, ikaw at ang iyong anak na babae, umalis kayo. Mang Tonyo, anong ibig mong sabihin? Sa utos ni Lolo Ricardo Reyes, para kay Sir Marco Reyes, humihingi ng kamay ni binibining Sofia de la Cruz. Panunuyo? Kapag hinipo kita dati, gumagaling agad ang sugat. Ngayon, bakit hindi? Anong sabi mo? Hayaan na. Wala. Salamat sa iyo sa nangyari kahapon. Kung hindi, ano? Nagpadala si Lolo ng tao sa Pamilya de la Cruz. Sofia, sabi ni Benjo, biglang nagpadala si Lolo Ricardo ng mga tao sa bahay ng Pamilya de la Cruz. Hindi ko alam kung ano ang balak niya, kaya puntahan ko muna ang bahay ninyo. Hintayin mo ako. Hindi pwede. Sasama ako sa iyo. Siya. Kasi mga magulang mo sila. Aling Rosa, huwag na kaming hintayin para sa hapunan. Opo. Ikaw ay naghahanap ng panganay na anak ng Pamilya de la Cruz. Si Binibining Sofia? Si Sofia? Tama? Wala siya sa bahay ngayon. Marahil ay tumira na sa bahay ni Ginoong Marco, di ba? Utos ni Lolo Ricardo, ang pakasalan ay ang pangalawang anak na babae. Pangalawang anak? Ay, Andrea, ikaw ang pakakasalan ng Pamilya Reyes. Totoo ba? Sigurado ka ba? Sabi ni Lolo Ricardo na ako ang pakakasalan. Si Ginoong Marco ay minsan palang nakita si Andrea. At si Lolo Ricardo ay wala talagang kinalaman. Walang kaugnayan. Paanong ang Pamilya Reyes biglang manliligaw sa kanya? Papa? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ako ang pakakasalan ng Pamilya Reyes? Tama. Si Ginoong Marco dahil sa maliit na bagay ay nagbigay ng maraming regalo kay Sofia. Hindi ba't maaari rin siyang maakit sa ganda at talino ni Andrea? At mahalin siya?
Sigurado ka ba na ang pakakasalan ay ang pangalawang anak, hindi ang panganay? Opo, sinabi ni Lolo Ricardo. Na para kay Ginoong Marco, ang ipapakasal sa pamilya de la Cruz ay ang pangalawang anak na si Andrea de la Cruz. Ako nga. Andrea, sa wakas, nakaahon na tayo. Pagdating sa pamilya Reyes, dapat maging marunong umunawa at alam ang tama at mali. Tandaan mo ang sinabi ni Mama. Huwag kang mag-alala, Mama. Gagawin ko talaga. Kung gayon, ang kasal na ito. Ay sinang ayunan ng pamilya de la Cruz. Oo, sang-ayon. Sige, ito ang imbitasyon sa kasal. Sinabi ni Lolo Ricardo. Kung pumayag ang pamilya de la Cruz, ang kasal ay itatakda sa 1 buwan. Salamat sa pagpunta ninyo. Hindi na kita susundan. Uuwi na muna kami. Ay, nakuha na natin ang imbitasyon. Bakit malungkot ka pa? Natatakot ka bang bawiin ng pamilya Reyes ang kasal? Pakiramdam ko, ang bagay na ito ay may kakaiba. Mama, tingnan mo. Ay, napakagaling. Ginoong Marco, huwag ka nang pumasok. Ang mga bagay ng pamilya de la Cruz, kaya kong ayusin mag-isa. Sige, ako at si Benjo ay maghihintay sa labas. Tumawag ka lang kung may kailangan. Andrea, malapit ka nang maging ginang ng pamilya Reyes. Simula ngayon, huwag ka nang magsuot ng mumurahing damit. Tayo na. Isasama kita ni Mama sa pamimili. Bumili tayo ng magagandang damit. Salamat, Mama. Oy, Sofia, Ate, sa wakas, nakauwi ka na. Sina Papa at Mama kahapon, ay nag-alala sa'yo buong gabi. Nag-alala sa akin? Oo nga. Kahapon, si Mama at si Papa, buong gabi hindi nakatulog. Palagi kang iniisip. Buti na lang nakabalik ka na. oo Sofia, buti na lang nakauwi ka. Bakit ka pa bumalik? Kahapon, ang yabang mo, di ba? Tinalikuran mo pa ang sarili mong mga magulang. Ano? Ngayon, pinalayas ka ni Sir Marco, pinalayas ka. Wala ka nang mapuntahan, kaya umuwi ka na. Ang mga ito, sino ang nagdala? Galing sa pamilya Reyes. Ate, gusto mo bang tingnan kung may gusto ka? Ibibigay ko sa'yo. Anong ibibigay? Palaging nagmamakaawa, walang hiyang nagmamakaawa ka. Dinadala mo lang sa kahihiyan ang pamilya de la Cruz. Ang mga ito, wala siyang bahagi. Ang pamilya Reyes, bakit bigla-bigla nagbigay sa inyo ng mga ito? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, malapit na akong ikasal sa pamilya Reyes, sa panganay na anak, si Sir Marco Reyes. Ang panganay na anak ng pamilya Reyes? Si Marco Reyes? Oo nga. Pasensya na ate, nakalimutan ko na siya, ay ang iyong minamahal. Hindi ko dapat sinabi. Anong hindi dapat? Para sa akin, walang hiya siya. Tinalikuran ang mabubuting magulang. Gustong hanapin ang ibang lalaki. Akala niya sa ganun makakaangat siya sa mga makapangyarihan. Sayang, ang pamilya Reyes ay naglalaro lang. Ibig mong sabihin, si Marco Reyes ay pakakasal kay Andrea de la Cruz? Imposible yan. Paanong hindi posible? Andrea, ang tunay na dalagang may pinag-aralan ang binibini ng pamilya de la Cruz. Ikaw, isang batang babae mula sa probinsya, ay talagang hindi mo kayang pantayan. Sa tingin ko kahapon, si Ginoong Marco ay handang isama ka. Pinag-aalinlanganan ko na ay nabulag. Ay, anak, wag mong sabihin yan kay ate. Si ate ay malulungkot. Ang panlasa ni Marco ay talagang kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Vacant pa ba ang study room? Pwede bang gamitin ko? Siyempre, pwede. Aling Nena, dalhin si Binibining Sofia sa study room. Opo, darating na. Sige, Binibini. Tigil ka sabihin mo sa akin ng malinaw. Andrea, labis akong nabigo. Mama, tingnan mo siya. Magaling lang siya magsalita. Huwag mo na pansinin. Marco, kung magpapakasal ka sa iba, ang magkaugnay nating kapalaran ay hindi na kailangang ipagpatuloy. Mula ngayon, sana ay subukan mong mabuhay ng mas matagal. Walang hiya, walang hiya. Si Marco ay kukunin na ang kapatid mong babae. Malungkot ka ba?
Huwag kang mag-alala. Sandali lang. Mas lalo kang malulungkot. Mamatay ka na. Sunog! Bilis! Lahat! Tumulong sa sunog! Bilis! Masama! May sunog! Mabilis! Patayin ang apoy! Masama! Sofia, Matagumpay. Basta wag na lang makipag-ugnayan kay Marco ngayong gabi. Bukas ng umaga, ang magkaugnay na kapalaran ay dapat ganap ng mawala. Nasusunog ang study! Huwag kayong matulala! Bilisan ninyong patayin ang apoy! Bilis! Anong ginagawa ni Sofia sa study? Baka naman nilalagyan ng masamang ritual ang ating bahay. Oo nga, lagi siyang may kakaibang sinasabi. Kapag nagkataon, kung may mangyaring masama, magsisisi si Papa ng huli na. Masama! May apoy! Anong nasusunog? Takbo! nasaan si Sofia? Nasaan si Sofia de la Cruz? Benyo, Nakapagtataka. Hindi ba't ayaw ni Marco sa walang hiyang iyon? Bakit siya ganoon kaalala sa kanya? Sofia! Sofia! Ginoong Marco! Sofia! Marco! Nandito ako! Sofia? Sofia, nasa loob ka ba? Sofia, narinig mo ba? Sofia, Ginoong Marco. Huwag mo akong pakialaman. Ikaw muna ang pumutok ng pinto. Iligtas si Sofia. Nakakainis. Kanina, focus lang ako sa pag-alis ng magkaugnay na kapalaran namin ni Marco. Napakaraming energy ang naubos. Hindi ako makabangon. Mukhang ngayong araw baka mamamatay na ako dito. Guro, ito ba ang backlash ng pag-alis ng magkaugnay na kapalaran? Buti na lang. Matagumpay ko nang naalis ang magkaugnay na kapalaran. Kaya, kahit mamatay ako ngayon si Marco, malamang ayos lang siya. Mag-ingat. Ang Ming Dynasty kong asul at puting porselana na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, mga koleksyon ko, at ang aking mga alahas. At ang ibinigay sa akin ng pamilya Reyes na mamahaling pink na diamante. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang nagkaroon ng apoy? Kayo ba ay nagpabaya sa inyong tungkulin? Mang Tonyo, nakakalungkot naman. Nang magsimula ang apoy, agad kaming nagtangkang patayin ito. Kahit gaano karaming tubig ang ibinuhos namin, hindi ito naapula. Para itong binuhusan ng gasolina, lalong lumalakas ang apoy. Nagsisinungaling ka! Paano magkakaroon ng apoy na hindi lang naapulan ng tubig, bagkus ay lalong lumalakas? Akala niyo ba ako'y tulad ng bobo na si Sofia de la Cruz? Maniwala sa inyong mga kalokohan? Sa tingin ko, kayo na may masamang balak. Inggit sa pamilya De La Cruz dahil malapit nang makialyansa sa pamilya Reyes at umangat sa buhay. Kaya sinadya ninyong sunugin ito. Di ba, ikaw? Kuya Marco, okay ka lang ba? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Ate Sofia, bumaba ka na dali. Nasugatan si Kuya Marco. Lumayas ka. Huwag mo siyang hawakan. Kuya Marco, para sa ikabubuti mo ito. Oo, Ginoong Marco. Si Andrea ay nag-aalala rin para sa iyong kalusugan. At saka, engaged na kayo. Paano mo magagawa ang pagiging malapit sa ibang babae? Sino ang nagsabi sa'yo na? Engaged ako sa kanya? Sir Marco, hindi ba ikaw at si Andrea? Oo nga. Lolo mo personal na nagpadala ng imbitasyon ng kasal.
At saka, maraming sasakyan ng dote ang ipinadala. Kaya pala nagpadala si Lolo ng maraming regalo dito para dito. Masyado kayong nag-iisip. Ako at si Andrea ay isang beses lang nagkita. Sa buong buhay ko, kung sino ang pakasalan ko, hindi ko siya pakakasalan. Marco, ganun mo ba ako kasuklam-suklam? Marco, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw dahil hindi mo ako gusto. Bakit tayo nag-engage? Tungkol sa engagement, ako na ang bahala. Bukod doon, ang nangyari ngayon, kung maglalakas loob kang magsabi, kahit isang salita, sisiguraduhin ko na ang pamilya de la Cruz ninyo ay mawawala sa lungsod ng liwanag. Ipinadala na ang imbitasyon ng kasal. Paano pa nila ito aayusin? Malaki ang pamilya Reyes ninyo. Hindi naman pwedeng ganyan kayo umapi. Sir Marco, ang bagay na ito talagang mananatiling sikreto. Anong sikreto? Ibig sabihin, hahayaan mong si Andrea ay mapahiya ng walang magawa. Hindi mo ba nakikita? Sir Marco, hindi na ba lumpo si Sir Marco? Mama, bakit naman ang pamilya Reyes ay hindi talaga magkakansela ng kasal? Mama, magsalita ka naman, Mama. Andrea, tama na. Mukhang, magbabago na ang kapalaran ng pamilya Reyes. Bilisan mo pa? Sir Marco, mahina na nga ang katawan mo. Masyadong mabilis ang takbo. Baka hindi kayanin ng puso mo. Huwag mo akong intindihin. Unahin mong iligtas siya. Opo. Bilisan mo. Wala pa ring resulta. Sir Marco, Mga hindi magaling na doktor. Ni isang problema, hindi nila mahanap. Para saan pa kayo? Benyo, iutos mo. Sila lahat ay sisantihin. Hindi naman po, Sir Marco. Nagawa ko na ang lahat ng pagsusuri para kay Binibining Sofia. Si Binibining Sofia. Wala talagang sakit. Walang kahit anong problema. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit hindi siya nagigising? Baka, ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay ay hindi isang sakit. anong sinasabi mo? Hindi sakit. Baka naman sinapian ng masamang espiritu. Benyo, kunin mo ang kutsilyo. Kutsilyo? Lumabas ka. Isara mo ang pinto. Sir Marco, ano ba talaga ang gagawin mo? Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng doktor na iyon. Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Ito ay lilagintong dugo. Napakahalaga nito. Noong sinaunang panahon, halaga ito ng libu-libong ginto. Kung may mangyari man na hindi maipaliwanag ng agham, baka makapagligtas ito ng buhay. Sofia, sana ang aking dugo ay makapagligtas sa iyo. Mama, dahil kahit ikaw at si Papa ay hindi ako tinutulungan para maging ginang Reyes, kailangan ko na lang humanap ng sarili kong paraan. Kuya Marco, kasalanan ko lahat. Hindi kita naprotektahan na naging dahilan ng iyong pagkakasangkot sa problema ng aking ate at nasugatan ka pa. Sabihin mo, ano ang nangyari kay Marco? Sofia,
Gising! Anong ginagawa mo? Gising ka na. Ako? Anong nangyayari? Ang aking enerhiya. Bumabalik. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Hindi ko inaasahan. Ang dugo ko ay talagang nakatulong. Paano nangyari iyon? Hindi bang magkaugnay na kapalas? Magkaugnay na kapalaran. Hindi pa naaalis ang magkaugnay na kapalaran, ginamit ni Marco ang kanyang lilagintong dugo upang pilit akong ibalik sa dati. Ngayon, mukhang ang magkaugnay na kapalaran ay muling naitali. Sofia, Mukhang tama ang sinabi ni Guro. Ang pag-alis ng magkaugnay na kapalaran ay talagang hindi ganoon kadali. Marco, gusto mo bang sumama sa akin? Ngayong ganito na, hindi na kita pagtataguan. Ang totoo, ikaw at ako ay may likas na magkaugnay na kapalaran. Sama-samang umunlad, sama-samang bumagsak. Marco, hindi mo ba gustong lubusang gumaling ang katawan mo? Sumama ka sa akin. Baka may paraan ako. Dahil hindi natin maalis ang pagkakaugnay, mas mabuti na sumama siya sa akin para maturuan ko siya ng mga paraan para mabuhay. Pero gusto ko munang ipaliwanag sa iyo. Kung pipiliin mong sumama sa akin, sa hinaharap, kung gusto mong pakasalan si Andrea de la Cruz, baka may mga hadlang. sino ang nagsabing pakakasalan ko siya? Wala ka? Eh yung lolo mo, nagpadala ng maraming bigay kasal sa pamilya de la Cruz. Iyon ang gusto ng lolo ko. Wala akong kinalaman doon. Huwag kang mag-alala. Itong pasaway na bata, hindi na siya nakikinig sa akin. Nakipagkasunduan na at kasama pa ang ibang babae, nagkakagulo. Tara, pupunta na si Lolo para ipaglaban ka. Salamat, Lolo. Sofia, ang ginagawa mo lang ay manligaw kay Marco. Anong silbi? Ako ay may kasunduan na. Ang pamilya Reyes, siguradong mapapangasawa ko. Pero, nakita ko ang nakasulat sa kasulatan. Pangalan mo at ni Andrea. Sofia, maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa babaeng iyon. Siguradong hindi ko siya pakakasalan. Talagang hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan mong pakasalan siya. Lolo, bakit kayo narito? Andrea, Lolo, kakagising lang po ninyo. Sabi ng doktor, huwag munang maglakad. Ang mga bagay na ito, ako na po ang bahala. Huwag na po kayong mag-alala. Inay na, ihatid si Lolo pabalik sa ospital. Oo po, Papa. Sumama na po kayo sa akin. Hindi ako babalik. Marco, sasabihin ko na ngayon, kailangan mong pakasalan siya. Ang bagay na ito, walang usapan. Lolo, kahit na po kayo ang nakatatanda, ang kasal ko, may plano na ako. Wala kayong karapatang makialam. Ngayon, talagang manghihimasok ako. Lolo? Baka wag na lang. Huwag po kayong mag-alala para sa akin. Baka masira ang inyong katawan. Dahil si Kuya Marco ayaw niya akong pakasalan. Kung ganoon, sa buong buhay ko, hindi na lang ako magpapakasal. Talagang hindi ito pwede. Lolo Ricardo, pwede ko bang itanong si Marco kung bakit pakakasalan si Andrea? Sa totoo lang, ang pamilya de la Cruz, sa lungsod ng Liwanag, ay hindi naman kabilang sa mga pamilya ng unang antas. Ang pamilya Reyes ay wala namang dahilan para pakasalan siya, di ba? Siyempre mayroon. Dahil iniligtas niya ako at ang apo ko. Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Lolo, anong sinasabi mo? Andrea, kailan mo ako iniligtas?
Ang nagligtas kay Lolo Ricardo, talagang si Sofia. Hindi ba si Lolo Ricardo ay nag-alok na pakasalan ako? Akala niya ako ang kanyang tagapagligtas. Mukha si Marco ay nababaliw sa batang babae na ito. Baliw na baliw. Kahit ang tagapagligtas ay hindi niya kinikilala. Kakagising lang ng matandang lalaki, sabi ng doktor. Hindi dapat ma-stress, hindi ako naniniwala. Marco, sasabihin niya ang bagay na iyon hanggat walang ebidensya. Sino ang tagapagligtas? Ako ang magdedesisyon. Lolo Ricardo, hindi mo siya itinuturing na iyong tagapagligtas, di ba? Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Hindi ba ang nagligtas sa akin noon? Hindi siya? Sa punerarya, malamang walang CCTV. Kung ngayon ay magpapanggap bilang itong pagkakakilanlan, sa hinaharap gustong pakasalan sa pamilya Reyes, ay mas madali na. Paano naman iyon, Lolo? Noong panahong iyon, nakita ko kayo may isang hininga na lang pumutok sa punerarya, binuhay kayo. Ate, ninakaw mo na ang aking mga magulang. Ngayon, kahit itong maliit na merito, gusto mo ring agawin sa akin? Andrea, baliw ka ba? Tama, Papa. Maaari kong patunayan para kay Andrea, siya ang nagligtas sa inyo. Lolo, tingnan ninyo, kahit si tita ay nagsabi na ako. Dahil sinabi mo ikaw ang nagligtas kay Lolo Ricardo. Pagkatapos, tatanungin kita. Pagkatapos mong pumasok sa punerarya noong araw na iyon, magkano ang hiniling mo kay Marco? Ano yan? Ang walang hiyang Sofia de la Cruz. Nagligtas kay Lolo at humingi pa ng pera. Paano ko malalaman? Humiling ako ng 70,000 libo, 900 at 79 na piso. Sinabi ko, paano siya naging matapang? Magpanggap na ako? Ay, may nagtataguyod sa kanya. Sama. Pagkagising ko, agad na sinabi sa akin ng mga alila ang tungkol dito. Pagkatapos ay ang 100,000 piso. Ibinigay ko kay Marco. Kumusta? Ano pa ang masasabi mo? Sabihin mo nga, bakit mo kailangan ng perang ito? Ang pagligtas ng buhay ay mahalaga. Siyempre, kailangan kong humingi ng bayad. At saka, ito na ang aking presyong may diskwento para kay Lolo. Talaga? Kung gayon, dapat narinig mo na ang kasabihan na, kung tumanggap ka ng pera, gawin mo ang iyong tungkulin. Sa mundong ito, lahat ay may kapalaran, may ugat ang sanhi, at bunga. Siyempre alam ko. Humingi ako ng pera sa pamilya Reyes dahil dito. Kung magkunwari makialam sa sanhi at bunga ng iba, ay tatanggap ng parusa ng langit. Sofia de la Cruz, ikaw, walang hiya. Kahit ikaw ay ang tagapagligtas ni Lolo Ricardo, ano naman? Basta maniwala si Lolo na ako ang kanyang tagapagligtas. Maaga o huli, mapapalitan kita. At magiging tunay na ginang ng pamilya Reyes. Sa oras na iyon. Andrea de la Cruz, naglakas loob kang dayain ako? Naku, paano ko na nasabi ang nasa isip ko? Niloko mo ang pamilya Reyes? Ang pamilya de la Cruz mo ay wala ng silbi. Tawagin ang mga tao. Lolo, Sa pinakamabilis na paraan, pawalan ang pamilya de la Cruz mula sa lungsod ng liwanag. Lolo, wag po! Lolo! Andrea de la Cruz, anong balak mo? Bakit mo dinaya si Lolo Ricardo? Lolo, ako po ay... Lolo? Ako po ay... Matagal nang may gusto kay Kuya Marco. Ako sa kanya ay may lihim na pag-ibig ng matagal. Wala akong magawa kundi gawin ang ganitong paraan. Ang lahat ng ito at ang pamilya de la Cruz ay walang kinalaman. Huwag mong sisihin ang pamilya de la Cruz. Lihim na pag-ibig? Andrea de la Cruz, ilang beses mo lang nakita si Marco Reyes? Sa tingin ko, hindi ikaw ay may lihim na pag-ibig kay Marco Reyes, kundi sa yaman at kapangyarihan ng pamilya Reyes lamang ang lihim mong pag-ibig. Sofia de la Cruz, walang hiya ka. Balang araw, ako ay magiging ginang ng pamilya Reyes. Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo? Tawagin ang mga tao, itapon ninyo siya palabas. Mula ngayon, bawal siyang tumapak sa bahay ng pamilya Reyes. Lolo, huwag po.
Totoo po ako, mahal ko si Kuya Marco. Payagan niyo po kami. Marco, ang bagay na ito, hindi dapat ako gumawa ng desisyon ng mag-isa. Naging kahihiyan tayo. Tatawag ako ng mga tao upang kansilahin ang kasunduan sa kasal at alisin ang nakatakdang handaan. Lolo, hindi na. Maaari nang magpatuloy ang handaan sa kasal. Tamang-tama, ang gusto kong pakasalan ay De La Cruz rin. Ako? Ang taong gusto kong pakasalan ay De La Cruz din. Ako. Sige, mabuti. Lumaki ka na. May sarili ka ng pag-iisip. Ang kasalang ito, ako si Lolo, ay pumapayag. Lolo, sa totoo lang, si Sofia ang nagligtas sa iyo noon. At ako, si Marco Reyes, ang tunay kong pakakasalan. Buwisit, kung ang babaeng ito ay magpapakasal sa pamilya Reyes, sa hinaharap, hindi ba ako habang buhay na nasa kanyang poder? Hindi ako pumapayag. Sofia de la Cruz ay isang probinsyana mula sa pamilya de la Cruz na ibinalik na batang babae. Mababa ang katayuan, hindi bagay kay Marco. Katayuan? Si Sofia, itong bata paulit-ulit iniligtas ang buhay naming maglolo. Kung mapapakasalan siya ni Marco, iyon ay biyaya ng buong pamilya Reyes. Tita, kahit mababa ang aking katayuan, kaysa sa iba araw-araw na nag-iisip ng pananakit ng palihim, ay mas mabuti pa. Tama ba, Lolo? Tama si Sofia. Ang katayuan at antas ay panlabas lamang. Ang pagkatao ang pinakamahalaga. Kung gayon, ito na ang desisyon. Ang kasalan ay magaganap gaya ng dati ay itatakda sa kalahating buwan. Marco, Sofia, kayo, may iba pa ba kayong gusto? Wala akong problema. Ikaw, Ginang? Huwag mo akong tawaging asawa mo. Sina, umalis na rin tayo. Huwag tayong tumayo dito. Nakakaistorbo sa mag-asawa. Ay, Papa, sumakit bigla ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Sige, pumunta ka na. Sofia! Kailangan kong maging ang tunay na ginang ng pamilya Reyes. Ikaw lang? Ikaw. Bakit mo ako tinulungan kanina? Hindi naman iyon pagtulong sa iyo. Ayoko lang naman na hayaan ang walang hiyang babae na iyon mula sa pamilya de la Cruz na makapag-asawa sa pamilya Reyes namin. May hidwaan ka rin ba kay Sofia de la Cruz? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ano ang balak mo sa iyong isip? Gusto mong makapag-asawa sa pamilya Reyes namin. Hindi ganoon kadali. Matutulungan mo ba ako? Kaya ko naman, pero bago iyan, kailangan mo munang gawin ang isang bagay para sa akin. Marco, sigurado ka na ba? Gusto mo ba talagang pakasalan ako? Oh. Pero simula bata, nagsasanay ako sa espiritual. Kung talagang tatanggapin natin ang tadhana ng pag-ibig na ito, kung gusto mong umalis sa hinaharap, ay hindi na madali. Sofia, sasabihin ko ng muli. Ako, si Marco Reyes, sa buong buhay ko, ikaw lang ang pakakasalan ko. Ginoong Marco, tungkol sa sunog ng pamilya de la Cruz, ang resulta ng investigasyon ay lumabas na. Parang may pumasok sa mata ko. Pumasok ang buhangin. Wala akong makita. Wala akong makita. Bumalik ka. Si Poe. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Ano ang sabi? Ginoo Marco. Sabi ng ipinadala naming investigador, hinanap nila lahat, loob at labas. Walang makitang pinagmulan ng apoy. Pinaghihinalaan nila. Maaaring hindi gawa ng tao ang panununog.
Maaaring aksidente lang. Imposible. Sofia, sigurado ka ba? Sigurado ako ito ay gawa ng tao. Pero ang paraan, hindi basta-basta kayang gawin ng ordinaryong tao. Ibig mong sabihin, Tenyo, papuntahin mo ulit si Benjo para maghanap. Sigurado ako, sa paligid ng villa ng pamilya De La Cruz, sa loob ng 1 metro, tiyak na maraming makikita, mga batong nasunog. Opo. Ginang Sofia, ano ba talaga ang nangyayari? Kung talagang si Benjo mahahanap ang mga pira-pirasong bato. Ang apoy na ito, tiyak na ang iyong mabait na ina-ina ang may gawa. Siya na naman. Hindi ginagambala ng Ginang Sofia siya. Ilang beses na siyang pinag-aaway ka. Pupuntahan ko siya ngayon para malinawan. Kung tatanungin mo siya ngayon, tiyak na hindi siya aamin. At magiging alerto siya. Hintayin nating siya mismo ang magkamali. Sa oras na iyon saka mo siya huhulihin lahat. Pero, Sige na, wala nang, pero nakalimutan mo, mayroon pa tayong magkaugnay na kapalaran. Walang masamang mangyayari. Ginang Sofia, itong sinasabi mong magkaugnay na kapalaran, ano ba talaga iyon? Ang magkaugnay na kapalaran ay Naiintindihan ko. Sa madaling salita, kami ng asawa ko simula pa lang ay pinagtagpo na ng tadhana. Ito ay itinalagang pagkakataon ng langit. magaling ka naman mangunawa. Hindi ba? Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa kita tinatanong. Nasira ba ang utak mo? Gumamit ka ng lilagintong dugo para gumuhit ng orasyon para gisingin ako. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang dugo mo? Nakangiti ka pa? Sa puso ko, walang mas mahalaga kaysa sa iyo, Ginang Sofia. Isang araw na lang. Kung hindi kikilos bukas, ang kasalan ng pamilya Reyes at pamilya De La Cruz ay itutuloy na. Sa oras na iyon, si Sofia De La Cruz ay talagang makikipagkasundo kay Kuya Marco sa kasalan. Bakit ka nagmamadali? Hindi ko naman sinabing ipagbawal ang kasal nila. Anong ibig mong sabihin? Kung talagang magiging kasintahan ni Kuya Marco si Sofia De La Cruz, paano ako magiging ginang ng pamilya Garcia? Ang laman nito, isang patak lang, ay sapat na para mawalan ng malay tao ang isang tao. Ano sa palagay mo kung si Sofia De La Cruz sa kasalan ay hindi sinasadyang uminom nito? Ano kaya ang mangyayari? Naiintindihan ko. Tandaan mo, tiyakin mong ang walang hiya na iyon sa harap ng lahat ng high society ng lungsod ng liwanag ay inumin ito. Tungkol naman sa lalaki, inaayos ko na. Ito ang susi ng kwarto. Sa oras na iyon, dalhin mo siya doon. Ang iba pang bagay, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Bukas, tiyak na si Sofia De La Cruz ay magiging sawi magpakailanman. Binabati kita. Ngayon, kasama ang pamilya ng mga manggagamot at ang pamilya De La Cruz na nagkaisa. Talagang matinding pagtutulungan ito. Sa hinaharap, malamang, marami kaming aasahan sa inyo. Hindi naman. Lahat tayo. Nagtutulungan lang para sa ikabubuti. Diyos ko! Ang binibini ng pamilya De La Cruz ay napakaganda pala. Alam nyo ba? Ang babaeng ito ay hindi ang ikakasal. Si binibining Andrea De La Cruz ay kay Sir Marco. Kundi siya ang bagong galing sa probinsya na natagpo ang tunay na binibini na panganay ng pamilya.
Talaga nga, kahit na natabunan ng alikabok ang hiyas, ang tunay na binibini at ang pekeng binibini. Sa isang sulyap pa lang, makikita na ang pagkakaiba. Ate, binabati kita. Anong ginagawa mo dito? Ate, dati, ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat nagkaroon ng masamang hangarin sa lalaki mo. Ngayon, pumunta ako para humingi ng tawad sa iyo. Humingi ng tawad? May ganyan kang kabuting puso? Ate, totoo, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Kung ngayon hindi mo ako papatawarin, ako ay luluhod sa harap mo. Nagtulungan silang dalawa. Eh? Tanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Sige, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Ate, ano ba? Bigla akong nahilo. Ang sama ng pakiramdam ko. Hayaan mo, samahan kita sa kwarto para matulog. Okay lang yon. Magpapahinga lang ako, ayos lang. Hindi pwede yon. Tayo na. Samahan kita sa kwarto para matulog. Mga kaibigan, pasensya na. Aalis muna ako. Sofia, hindi ba't matapang ka dati? Ngayong bumalik ka. Kinuha mo ang aking anito at kinuha mo ang mga magulang ko. Bakit? Ngayon, hindi ka na matapang? Tuwing nakikita ko ang mukha mo, nasusuka ako. Sofia, ngayon, ang iyong araw ng kamatayan. Ikaw? Hindi ka nahilo. Andrea, ito ay kasalanan mo. Ikaw! Paumanhin. Marco, ngayon ay ang espesyal mong araw. Bakit parang wala ka sa sarili mo? Ano ba ang hinahanap mo? Wala itong kinalaman sa aking inaina. Ah, tama. Oo nga pala. Nasaan ang iyong kasintahan? Hindi pa ako nakabati sa kanya. Siya ay... Pumunta siya sa banyo. Sa banyo? Ang handaan na ito ay nagsimula na ng kalahating oras. Siya ay sa banyo ng napakatagal. Tama, Marco. Nasaan si Sofia? Bakit matagal na siyang nawawala? Naalala ko na. Kanina, nag-text sa akin si Andrea. Sabi nakita niya si Sofia na umakyat kasama ang isang lalaki. At tinanong ako kung gusto kong sumunod at tingnan. Ibig sabihin ba, Ano? Ngayon ay ang engagement party nila ni Marco. Paano siya sasama sa ibang lalaki sa itaas? Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Si Sofia ko ay hindi ganoong klase ng tao. Lolo Ricardo, huwag kang mag-assume. Kung siya ba ay ganoong tao? Umakyat tayo at tingnan. Doon nating malalaman. umakyat na tayo at tingnan. Si. Tawagin ang mga tauhan, kunin agad ang susi, buksan ang pinto. Sa liwanag ng araw, sumama siya sa ibang lalaki. Sa sarili niyang engagement party. Itong binibining Sofia ay masyadong walang galang sa pamilya Reyes, hindi ba? Anong binibining Sofia? Hindi naman ibang, espesyal na trabaho. Ang tawag, di ba? Papa, huwag po kayong mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para kumuha ng susi sa front desk. Mabubuksan na natin sa sandali. Pabilisin mo siya. Ang kahihiyan na ito ay umabot na sa harap ng lahat ng sikat sa lungsod ng liwanag. Kung totoo nga ang sabi nila, ang kasunduan ng inyong pamilya de la Cruz, sa tingin ko, Lolo Ricardo,
Pakinggan mo ako. Si Sofia ay kagagaling lang galing sa probinsya at inuwi namin. Baka nawalan ng kaunting asal. O kaya, ganito na lang. Ang kasunduan ng dalawang pamilya ay mananatili. Ang ikakasal sa pamilya Reyes ay ang pangalawang binibini ng pamilya de la Cruz, si Andrea de la Cruz. Maganda ang ideya na iyan. Hindi masisira ang relasyon ng dalawang pamilya at masosolusyonan ang kahihiyan ngayon. Lolo Ricardo, ano sa tingin nyo? Anong maganda riyan? Ang sarili ninyong anak na babae, itinuturing ninyong parang baboy? Kung hindi mabenta ang isa, palitan ng iba, ganoon ba? Kasalanan mo ito. Bakit hindi mo na lang pinakasalan si Andrea? Sa halip ay pinakasalan mo ang salot na iyan. Kaya, nagdulot ng kapahamakan sa pamilya de la Cruz. Hindi ko rin alam na ganito pala si Sofia. Tama na ba kayo? Kung totoo ba ang nasa loob ng sinasabi ninyo? Hindi pa sigurado. Tama. Hintayin natin hanggang mabuksan ang pinto. Susi, Nakuha na ang susi. Hinahanap niyo ako? Hinahanap ninyo ako. Ikaw, Paano mo? Ina, ano bang iniisip mo? Wala naman akong ginagawa. Hindi pa naman gabi. Kailangan ba talagang magmadali? Ayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na maloko. Huwag mo nang gawin ulit. Andrea, umalis ka na dito. si Andrea nga talaga. Sabi ko na nga ba, paano naman ang tunay na binibini gagawa ng ganitong kaiyahiyang gawain? Kaya pala lahat ng ito, ang pekeng binibini, ang nag-frame sa kanya. Kaya ang bagay na ito ay nagkakatugma. Ikaw, masamang anak, ang dangal ng pamilya de la Cruz, ay halos mawala na. Papa, Mama, Lolo Ricardo, makinig kayo, papaliwanag ko. Lahat ng ito, si Sofia ang pumilit sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Noong una, nakita ko si Sofia na kasama ang isang lalaki na palihim na umalis ng party at umakyat sa itaas. Nag-alala ako na baka may mangyari sa kanya. Kaya sinundan ko siya paakyat. Sino bang mag-aakala? Pagkaakyat ko nawalan ako ng malay. At nagising na lang ako dito. Lolo David, kailangan niyo akong paniwalaan. Lahat ng ito ay tiyak na si Sofia ang nag-set up sa akin. Tama. Si Sofia. Sa tingin ko, si Sofia. Baka siya ang nagbigay kay Andrea ng gamot, ng palihim kaya siya naging ganito kahiya. Tama. Baka siya nga ang naglagay sa akin ng kung ano. Andrea, sa oras na ito, nagsisinungaling ka pa. Si Sofia, sa araw-araw ay nagsasanay ng sining ng espiritualidad, pero hindi siya maaring gumawa ng ganito. Diba? Natatakot ka na mahuli, kaya sinisisi mo siya? Tumigil ka na. Papa, sa tingin mo? Ganito ba ako? Nakakapagtaka. Andrea, ako, sa araw-araw, ay gumagamit ng orasyon. Bakit sa iyong pananalita ay naging paggamit ng gamot? Aw, ikaw mismo ang magaling maglagay ng gamot? Akala mo lahat ay marunong ding maglagay ng gamot? Si Sofia ang naglagay sa'yo ng gamot? Wala akong ginawa. Mayroon ba o wala? Tingnan natin sa CCTV. Tao. Kunin ang lahat ng recording sa banquet hall at surin. Andrea, mayroon ba o wala? Oo. Wag. Wag. Sir Marco, nalaman na, talagang si binibining Andrea de la Cruz ang nagbigay ng gamot kay Ginang Sofia. Lolo, ikaw na ang bahala dito. Umuwi na tayo. Andrea de la Cruz. Malinaw ang ebidensya. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Diyos ko, magkapatid pa? Ginagawa pala niya ito. Kaya pala talagang malupit ang babae.
Binibini ng pamilya de la Cruz, ganyan pala siya. Ginagawa mo ito. Hindi ba nakakasama ng loob sa lahat? Andrea, Andrea de la Cruz. Simula ngayon, hindi ka karapat-dapat sa apelidong de la Cruz. Ngayong gabi, umuwi ka at mag-impake. Bukas ng umaga, umalis ka sa lungsod ng liwanag. Huwag ka nang bumalik kailanman. Ako. Siya ang may gawa. Lahat ng ito, siya ang nag-utos sa akin. Anong sinasabi mo? May ebidensya ako. Wala akong paraan para makuha ang mga bagay na iyon. Lahat ibinigay niya sa akin. Siya ang lihim na nag-isip ng masama, nagdisenyo ng lahat ng ito. Gusto niyang mamatay si Sofia de la Cruz. Totoo ba ang sinasabi niya? Imposible, Papa. Huwag mong pakinggan ang kanyang kasinungalingan. Ang buong pamilya de la Cruz ay mga baliw. Tulong. Itong baliw na babae, itapon ninyo sa labas. Lolo Ricardo, maniwala ka sa akin. Ang walang hiyang si Sofia de la Cruz. Hindi talaga siya karapat-dapat sa inyong pamilya. Ako lang ang makakaya protektahan ang inyong pamilya Reyes. Lolo Ricardo, tingnan mo ang kasal ng dalawa nating pamilya. Pinalaki ninyo ang ganitong walang silbi. Kung hindi dahil sa aking apo sa pamangkin, kayo rin dahil sa anak na babae ng pamilya de la Cruz. Pamilya de la Cruz. Dapat nang mawala ng matagal na. Salamat, Lolo Ricardo. Maraming salamat sa pagpapatawad, Lolo Ricardo. Papa? Pagod na kayo sa gabing ito. Hayaan ninyo akong ihatid kayo at magpahinga. Mag-ingat ka sa akin. Kung mahuli kita, kung talaga kang gaya ng sinabi ni Andrea, na gusto mong saktan ang aking apo sa pamangkin, hindi kita papatawarin. Alam ko na. Marco, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi pwede. Nag-aalala ako sa kalusugan ni Ginang Sofia. Kailangan ko siyang suriin ng mabuti. Hoy, ingat sa binti mo. Baka may makakita. Sumpa. Si Andrea de la Cruz, walang silbi. Hindi man lang niya magawa ang ganitong simpleng bagay. Pakiusap, huwag kayong magalit, Ginang. Naloko na naman tayo ng batang babae na iyon. Manggagamot na tagapagligtas. Dumating ka. Kung hindi ako dumating, matagal ka nang pinaglalaruan ng batang babae na iyon. Manggagamot na tagapagligtas. Kailangan mong tulungan ako. Ang batang iyon ay napakalakas. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ganoong kakayahan. Ang gintong karayom ng pagpapagaling na ibinigay mo sa akin ay madali niyang nasira. At ang apoy na pormasyon ng lapis lazuli ay hindi rin siya nasunog. Ang batang babae na iyon ay may kakayahan din pala. At pinaghihinalaan ko na siya at si Marco ay may kakaibang koneksyon. Narinig ko na pagkatapos nilang magkita, ang sugat ni Marco ay mabilis na gumaling. Ano ang sinabi mo? Tapos na ang pagsusuri. Ginang Sofia, wala kang pinsala. Kaya maaari na akong makapanatag. Iyon pala ang sinasabi mong pagsusuri? Akala ko? Ano ang akala mo? Baka naman hindi pa nasisiyahan si Ginang sa pagsusuri. Kung ganoon, susuriin kita ulit. Tama na, tama na. Marco, sa makalawa ay kaarawan mo. Ano ang gusto mo? Maghahanda ako. Basta galing kay Ginang, gusto ko lahat. Hindi ko inaasahan na ang batang babae ay may magkaugnay na kapalaran. Kaya pala hindi mo sila lubusang matalo. Magkaugnay na kapalaran? Ano iyon? Wala kang pakialam doon. Ngayon, kailangan mo lang gawin ang sinasabi ko. Sa pagkakataong ito, ako na ang haharap. Titiyakin kong pareho silang mapaparusahan. Papa? Mama? Bilisan mo. Malapit nang lumipad ang eroplano. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Andrea, mabuti kong anak. Pumunta ka muna sa ibang bansa para makaiwas sa gulo. Kapag tapos na ang gulo dito,
Maghanap ako ng oras para sunduin ka. Anong susunduin? Gumawa siya ng ganitong bagay. At may kapal pa siyang mukha para bumalik, hindi tayo nadamay ng pamilya Reyes. Dahil dito, mabuti na rin iyon. Umalis ka na. Andrea. Anak ko. Umalis ka ng ganito na lang? Titiisin mo ba? Lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi ka lang tumanggi noon, mapapasok ako sa ganitong kalagayan. Anong oras na ba? Sisisihin mo pa ako? Sige, kunwari na lang ay nakikialam ako. Maghintay ka na lang. Ang iyong Kuya Marco ay mag-aasawa ng iba. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Nakuha ko ang tulong ng manggagamot na tagapagligtas. Kung gusto mo talagang pakasalan si Marco Reyes, ito na ang iyong huling pagkakataon. Manggagamot na tagapagligtas. Sinasabi mo ba iyong isang anito ng proteksyon na ginagawa lang basta-basta at ibinebenta ng napakamahal manggagamot na tagapagligtas? Umayag siyang tulungan tayo labanan ng walang hiyang iyon. Tutulungan kita. Ang gintong ito ay masyadong bulgar. Eto, mga mamahaling sasakyan at mansyon, wala ring saya. Hindi kailangan ni Marco. Andrea, paano nangyari ito? Hindi ba sinabi ni Papa na umalis ka sa lungsod ng liwanag? Ate, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mo akong paalisin sa lungsod ng liwanag. Mula nang malaman ni Carlos Santos na pinalayas ako sa pamilya de la Cruz, hinihintay niya ako sa airport. Sino? Ginang Sofia. Si Carlos Santos ay ang binata ng pamilya Santos. Sa pagkakataong ito, baka, alam na, wala nang sandigan si Binibining Andrea. At gusto nang gumawa ng masama. Ngayon natatakot ka na? Noong nilagyan mo ng droga, bakit hindi ka natakot? Sofia de la Cruz. Sa pagkakataong ito, mayroon na. Gusto kitang mapunta sa walang hanggang kapahamakan. Ginoong Marco, ngayong engaged ka na, dapat din bang bigyan si Ginang ng engagement gift? Ginang Sofia? Ano ang sinabi mo? Ano ang ginawa mo kay Sofia? Kuya Marco, sige ng Sofia ba? May nangyari ba? Bumaba ka muna. Kailangan kong mag-isa. Pumunta sa isang lugar. Bumaba. Kuya Marco, pero ang iyong binti. Bumaba! Opo. Hindi pa perpekto ang jade na ito. Aling Rosa, maghanda ka pa ng ilang piraso para sa akin. Ibibigay ko kay Marco. Gagawa ako ng pinakamakapangyarihang anito. Opo, Ginang Sofia. Ginang Sofia. Kayo? Wala? Wala palang nangyari. Anong nangyari? Nasaan si Marco? Tumawag si Kuya Marco kanina. Pinababa niya ako. Gusto niyang pumunta mag-isa sa isang lugar. Yung pangalan ni Ginang Sofia. Akala ko, Saan pumunta si Marco? hindi ko alam. Hindi niya sinabi. Naku, Aling Rosa. Ginamit nila ang cellphone ko. Tinawagan siya. Ano? Ginang Sofia, ngayon. Kunin ang lahat ng CCTV sa lungsod ng liwanag. Hanapin para sa akin kung saan pumunta si Marco. Opo. Ginang Sofia, natagpuan ko na. Pumunta si Kuya Marco sa isang abandonadong bodega sa timog ng lungsod. Ihanda agad ang sasakyan. Pumunta roon ng mabilis hanggat maaari. Opo. Sofia. Sofia? Andrea,
Ako na. Bitawan mo na ang tao. Ginoong Marco Reyes. Dumating ka na sa wakas. Ikaw? Ano ang gusto ninyong gawin? Nasaan si Sofia? Andrea. Ina. Ginagawa ninyo ito. Kung malaman ng pamilya Reyes. Kuya Marco, kailangan mong maniwala sa akin. Ang mga ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Tungkol kay Sofia. Dapat siyang mamatay. Ano ang ginawa mo sa kanya? Sabihin mo. Marco, kung gusto mong iligtas si Sofia, sige, kainin mo na lang itong tableta. Anong kainin? Hindi mo na kailangan malaman. Kuya Marco! Kuya Marco! Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ba tayo nagkasundo? Na kay Sofia lang? Bakit ninyo sinasaktan si Kuya Marco? Dahil alam mo na lahat. Iiwan kita, mabubuhay, kasama ng iyong Kuya Marco. Sa ilalim ng lupa, maging isang mag-asawa, mga kaluluwang nagmamahalan. Bitawan mo siya. Sofia, Walang hiya. Dumating ka nga. Sofia. Tamang-tama. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Maliit na trick. Putol. Imposible. Paano mo nasira ang aking gintong karayom ng pagpapagaling? Ito ang manggagamot na tagapagligtas na iginuhit niya mismo. Walang kwentang tao. Naglakas loob kang magpanggap na ang manggagamot na ito. Ikaw, Ikaw ang manggagamot? Imposible. Batang babae lang siya. Patayin mo na siya. Ang pag-aaral ng medisina ay para sa paggamot at pagliligtas. Ngunit ikaw ay nalinlang ng sariling pagnanasa, pagsira sa buhay ng tao. Kung hindi ka aalis, ako mismo ang magpapatupad ng katarungan, ikaw na manggagamot ng kadiliman, patayin. Manggagamot na tagapagligtas. Huwag kang maniwala sa walang hiyang ito. Imposibleng siya iyon na manggagamot na tagapagligtas. Umalis ka. Ikaw na salot. Muntik mo na akong mapatay. Manggagamot na tagapagligtas. Sinabi ko na, ako ang manggagamot. Ikaw, ikaw talaga ang manggagamot na tagapagligtas. Paano ka naging na manggagamot na tagapagligtas? Hindi ako naniniwala. Ngayon ko mismo gagawin patayin ka. Dapat ko nang alam. Nung una mong gustong pakasalan si Marco, alam kong may iba kang pakay. Sa harap ko mismo, gumawa ka ng gulo. Hindi pa ako patay. Bakit ang higpit mo sa akin? Gusto ko lang naman, kumita ng kaunting pera. Kinuha mo ang lahat ng aking ari-arian at inalis mo rin ang tanging kumpanya ko. Kayo sa pamilya Reyes, lahat ay dapat mamatay. Ikaw, huwag kang makipag-usap sa ganyang tao. Ngayon, may ebidensya at saksi na. Dalhin na natin sa estasyon ng pulis. Matandang walang silbi. Kung may gana ka, ikulong mo ako habang buhay. Kapag nakalabas ako, siguradong babayaran ninyo lahat. paumanhin. Hindi ka na naprotektahan ni Lolo. Nakagambala sa inyo ni Marco.
Lolo, kagagaling mo lang sa sakit. Magaling ka na. Sofia, ako. Andrea de la Cruz. Paulit-ulit kang tumulong sa masama. Ngayon, muntik mo nang mapatay si Marco. Dahil ang pamilya de la Cruz ay itinuturing kong tunay kong pamilya, pinatawad ko sila. Ngunit simula ngayon, huwag kang papakita sa lungsod ng liwanag. Ako. Naiintindihan ko. Bakit hindi pa siya nagigising? Marco, sinabi mo na pakakasalan mo ako. Kung niloko mo ako, hahabulin kita kahit sa ilalim ng lupa at hindi kita titigilan. Nagising ka. Marco, Sofia, ito. Ano ba talagang nangyayari? Marco, bakit biglang sumuka ng dugo? Lolo? Nagkamali ako ng kalkula. Si Marco ay nakulam. Ano? Ano ang gagawin? Kailangan ba tawagin ang doktor para sa kanya? Lolo, paalising agad ang lahat. Sa ngayon, kailangan nating alisin ang kulam kay Marco ngayon din. Kapag naantala, mahuhuli na tayo. Sige, lumabas kayong lahat. Lumabas na, lumabas na. Lolo Ricardo. Ang kalagayan ni Sir Marco ngayon ay nasa kritikal na kalagayan. Talaga bang naniniwala kayo na si Binibining Sofia na batang babae ay kayang iligtas si Sir Marco? Sofia, iniligtas mo ang apo ko. Hindi lang isang beses. Naniniwala ako sa kanya. Bawal pumasok. Ngayong nandito ako, wala sa inyong makakapasok na gambalain si Sofia. Lolo Ricardo, hindi ba ninyo narinig si Sir Marco ay Bumaba? Ito pala ay laso na sumisira sa puso. Kung alam ko lang na siya ang nagbigay sa iyo ng ganitong kulam, hindi ko patatawarin ang taong nagpanggap sa akin. Marco, wag kang mag-assume. Ginagawa ko ito para iligtas ka. Ang may anyo ay nagmula sa walang anyo. Ang wala ay nagbubunga ng mayroon. Ang mayroon ay nagbabalik sa wala. Sofia, Marco, tiis ka lang. Malapit nang matapos. Kaya, Ano man ang tunguhin, lahat ay ilusyon. Sofia. Nasaan ka? Sofia. Marco, nandito ako. Marco, gising ka na. Sofia. okay ka lang? Itong si shooting na mapahamak. Napasama ako ang tunay na manggagamot na tagapagligtas. Buti nakatakas ako ng mabilis. Pero, ibinigay ko kay Ginoong Marco ang lason na sumisira sa puso. Dapat ay may silbi pa rin. Naghihintay na mamatay. Ang aking lason, ay nasira ng iba. Sofia. Napakabuti. Wala kang masama. Sofia. Akala ko, hindi na kita makikita pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ba tayo ngayon ayos lang naman tayo? Ayos lang ako. Ayos ka rin. Mabuti. Susundin ko ang gusto mo. Tama ang lahat ng sinabi ni Ginang Sofia. Salamat Ginang Sofia sa pagligtas ng aking buhay.
Sofia, pwede ba kaming pumasok? Pwede na. Marco, kising ka na. Nag-alala ka, Lolo. Pero ayos lang ako. Mabuti. Sofia, salamat. Muli mong iniligtas ang pamilya Reyes. Lolo, bangon na po. Maraming salamat, Ginang Sofia, sa pagligtas kay Sir Marco. Tumayo na kayong lahat. Sofia, ikaw talaga ang swerte ng pamilya Reyes sa'yo. Ang laki ng utang na loob namin sa'yo. Kahit gaano pa ako magpasalamat, Lolo, hindi sapat. Lolo, magiging pamilya na tayo. Ang layo naman ng sinasabi mo. Tama. Tama? Tawagin ang mga tao, ipahatid sa lahat. Simula ngayon, agad na ihanda ang kasal ni Binibining Sofia at ni Sir Marco na engranding kasalan. Opo. Ang pamilya Reyes ay gagamit ng pinakamataas na karangalan upang tanggapin si Binibining Sofia bilang manugang. Magkaroon ng emergency na balita. Si Lolo Ricardo Reyes ngayong gabi ay nagpahayag na si Sir Marco Reyes ay ikakasal kay Binibining Sofia de la Cruz. Ang engrandeng kasalan ng dalawa ay nakatakda na ang petsa. Ano? Sofia, walang hiya. Teka lang, paglabas ko, tiyak na pahihirapan kita hanggang mamatay ka. Ipapadama ko sa'yo ginang ng pamilya Reyes. Hindi basta-basta. Huwag kang mangarap. Sinadya mong patayin ang CCTV ni Lolo Ricardo Reyes. Nahanap na. Sa buong buhay mo. Hindi ka na makakalabas. Imposible. Lalaking ikakasal. Ibig mo bang pakasalan ang babaeng ito sa harap mo? Sa sakit at kalusugan, kahirapan o kayamanan, protektahan siya sa buong buhay mo. Pumapayag ka ba? Oh. Babaeng ikakasal. Ibig mo bang pakasalan ang lalaking ito sa harap mo? Sa sakit at kalusugan, kahirapan o kayamanan, samahan siya sa buong buhay mo. Pumapayag ka ba? Oh. Ipinapahayag ko, kayo ay opisyal ng mag-asawa. Sofia, simula ngayon, hindi na ako bibitaw sa kamay mo. Sa buong buhay ko, hindi mo na ako iiwan. Kung sasabihin kong nagsisisi ako ngayon, may oras pa ba? Huli na.